So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating last video. So ito po yun mga ka-coins. So yan po. Thank you po sa mga nakapanood po ng ating video. So kahit may arrow down po yan. So goods lang po yun, no problem po yun. As long as napapanood po ninyo ng maganda at may natututunan po kayo. So yun naman po kasi talaga yung ating pakay dito sa paggawa po ng ating YouTube channel. So yun, thank you sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel. So yun, nais ko lang pong i-welcome yung ating first member. Yan, so eto po siya. Yan, so maraming salamat po sa pagtitiwala, Ma'am Miyaka. Yan, so yun, kung naglalaro po kayo mga ka-coins ng Mobile Legend, yan, so paki-subscribe na lang din po yung YouTube channel ni Ma'am Miyaka. So yan, galing po yan, magaling po yan mag-Mia, ayan, kung kilala niyo yun. So yun po yung unang hero na unang hero na makukuha niyo po dyan sa Mobile Legends. So I'm sure alam niyo po yan, yan. Kasi pati tayo naglalaro po niyang part na laro na yan. So mga ka-coins, sa mga gustong magpa-member, so yun, meron po dyan, may option po dyan, pakihanap lang po sa ating YouTube. So hindi natin wala tayong masyadong idea dyan, but then salamat po Ma'am Miyaka sa unang tao na o unang naging member po natin. So thank you. So yun, pasuyo lang mga coins, pagdadaan po sa inyo yung ating ads. So kung pwede po sana panoorin natin kahit isang part lang po. So 2 part po kasi most of the time yan. So kahit isang part lang panoorin po natin. Diyan po kumukuha ng magiging earn po yung ating mga nagko-content. Yan. So hindi po siya masyadong malaki, but then goods pa din po. So yan, in this video po akin pong tatalakayin itong nakaka-frame ko. So ito yung palagi kong ipinapakita po sa inyo every time na magko-content po ako. So isa-isahin po natin siya. Siguro mga tatlong video tong gagawin ko. So ito po yung una. So mag-start po tayo dito sa ating mga non-magnetic. Tapos may mga piso dyan na matutuwa kayo. So yan, wag na natin masyadong patagalin, pabayin. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga coins. So tara, let's go! So hello mga coins, papagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, sa mga gusto nga po pala mag-start dito sa bago tayo magsimula. So sa mga gusto mag-start dito sa coin, sa pagbabarya, so highly recommended ko po itong mga piso. So bakit? Kasi ito mga coins, kahit mag-keep ka ng siguro sabihin natin mga 100 pieces, so hindi masyadong mabigat sa bulsa. So mas marami po kasi siyang variant, at the same time mas maraming variant to na may mataas na value. Yan. So alam po yan ni Sir si Sir Oriel yan. So napanap siya, siguro nakakapanood siya ng mga videos natin, and then nag-post po siya dun sa group po na aking ni-recommend sa kanya. So yun, tinatanong ko magkano yung coin niya. So share ko lang po kasi nakakatawa po kasi yung mga achievement o nagiging achievement po ng ating mga kabarya. So sir, tuloy-tuloy lang, wag ka lang tamarin o mapagod sa sa pag-hunt yan. So medyo natural po yan na medyo mananakit ng konti yung mata mo. So pahinga lang ng konti din, hunt ulit. So yan, yun, highly recommended to mga coins. So mga piso, napakadaming variant yan. So marami tayong mga videos dyan na pwede nyo pong panoorin o balikan na sa ganun malaman niyo po yung mga variant po niya. So yun, bago tayo mag-start,
sa mga nalilito po sa ating channel, so eto po, yan. So yan, makikita nyo po dyan, nakalagay dyan is coin review and updated pricing. So up sa coin review po yan, nire-review po natin yung barya, kung ano po yung texture niya, composition niya, kung saan siya gawa, kung anong dye po siya, ano ba yung dye, ano ba yung brilliant. Kasi hindi naman po tayo dito is puro benta lang tayo ng benta. So, siyempre dapat alam natin yung composition ng barya. So, mas maganda, mas marami kasing mga nagsisimula na kunyari naghahanap ka ng variant na ganito, so bibigyan ka ng ganito. So, yun po. Yun po yung nagiging conflict po sa ating pagko-coin. So, yun. Magsimula na po tayo. So, yun. Ito po. Yan, katulad nito. Ito po yung ating 1995. Yan. So, tayo po ay yan. Siguro masasabi ko, hindi na siguro muna ako maghanap. So, hindi na rin kasi ako nag-i-expect ng magandang variant po nito na frost. So, ito po yung frost sa mga coins So, para hindi po kayo malito. So, makikita niyo yung texture niya. Yan. Ito po yung frost na sinasabi. So, ito po, galing po ito ng blister. Blister tuloy, sorry. Roll. Yan, roll. So, meron po akong example ng mga roll coin. Yan. Roll coin is parang ano po yan, isang bulto ng mga barya na same year po siya. So, ano po ba ang composition nito? Composition, syempre. So, ang composition po ni barya dapat alam po natin yan. So, para nasa ganun po, pag tinanong ka, so, syempre, alam mo. So, ito po ang composition po niya is copper nickel. Yan, copper nickel. Ibig sabihin po, ito po ay non-magnetic coin. So, kung may siguradong year, 1995 to 2002 na namamagnet po. Yan, maganda-gandang error po yan mga coin. So, keep nyo po yung mga ganyan. So, maganda po kung meron po kayong magnet at the same time meron din po kayong timbangan. So, yan. Try natin timbangin mga coins kung sakto ba ito. Ay, lobat. Lobat siya. So, hindi natin malitimbang. Wala. So, ito po yung aking timbangan. So, medyo matagal ko na kasi siya hindi nagagamit. So, ito po yung charger niya. Then, ito po on and off. So, lobat po siya. Hindi ko kasi na-check. So, yun nga po pala. Yung weight po niya is 6.1 grams. Yan. So, yun. Naghahanap po tayo ng ganito na siyempre, maganda. So, bakit ko ba laging hinahanap yung maganda? Siyempre, kahit po kayo, mga coins, siyempre, ang hahanapin nyo or gugustuhin nyo yung magagandang barya. So, ito po yung ating 1995 na solid pa. Kita nyo naman po yung luster effect niya. Yung likod niya, tingnan yung cartwheel na sinasabi nila. Oh, yan oh. Yan yung umigot-igot niya. So, may mga sample din po tayo. May mga spare tayo. So, baka mag-alok po kayo. So, ito po yung mga spare natin. Makikita nyo, magaganda rin po. 1995. Yan. May cartwheel pa rin. Cartwheel effect. Yan. So, ito, same lang din po. Yan. So, kaya ko po sa inyo pinapakita itong mga to. So, para magkaroon po tayo ng idea sa may mga, ito po mga coins, may value po itong mga ganito, kagaganda. So, yung sinasabi ko po sa inyo, wag po tayo laging titingin sa year. Na sinabi, uy, 1995. So, tignan din po natin yung kondisyon na hinahanap po ni collector. So, yan po. Yan. Kita nyo na po. Maganda pa po yung kanyang kondisyon. So, wag po tayo maglilinis ng barya. So, sa mga nagpaplano maglinis dyan o linisin yung barya nila para gumanda. So, madali po natin ma-identify yan mga coins. So, ito po, next po natin is yung 1996 po natin. So, yan. So, itong ganito mga coins, masasabi ko naghanap talaga ako ng maganda na ganito. Kasi may nakita akong video na sobrang na-miss talaga ako. So, ito po yan. Ayan. Yan. Makikita nyo sa video na yan yung
na pinaka frost type effect nung barya. So yun, sabi nung iba wala daw ganyan na 1996. So yun, sabi nga nila to see is to believe. So yan, nakita ko na maganda talaga yung barya na yan. So ito po yung aking 1996 dito sa aking frame. Yan, medyo okay pa po, non-magnetic po yan mga coins ha. So ito po, next 1996 na spare. Then yung next ko, ito 1997. So dito medyo masasabi ko solid to mga boss. Yan nga rin. Yan. Yung mga may 1997 tayo dito na nakalagay sa capsule na maganda. So ito po siya. Nakita nyo naman po yung kanyang conditions. Oh, nahulog pa nga. So ito po yung sinasabi ko sa inyo 1997 na maganda. Nakita nyo naman yung condition niya. Napaka solid pa, di ba? So ganito po yung mga hinahanap po natin mga coins ha. Ganitong kondisyon, ganito kaganda. At syempre ganito kapogi. So next po natin is yung 1998. So yan. Kita naman, ang ganda pa. So may spare po tayo niyan, 2 pieces. Yan. So yun, nakita nyo naman. Oh. Ganito po yung hinahanap po natin ha. Ganyan po yung kondisyon. So makita nyo po hanggang sa likod, meron po siyang frost type. Yan, kita nyo naman po. So madalas po kasi may nag-aalok sa akin. Yun, sakto, totoo, 1998. But then yung kondisyon niya po is circulated po. So hindi po tayo bumibili ng ganon. Yan. So ito, hindi na po ako naghanap ng ganitong gear. Yan. So bakit ako naghanap ng mga ganito? Kasi meron din pong gustong bumili sa atin ng ganito. So ito po yung aking reserva sa aking gagawin na frame. Yan. So ito po. Yan. So yung mga ganito mga coins, pwede nyo siyang ibenta ng 40 ng isa. Yan. So yan, kita nyo naman. Iba, maganda pa. So, ito po yung nasa frame po natin. Yan. Ito po. Yan. So, sobrang solid pa. Kita nyo naman. Napakaganda pa. Di po ba? Year 2001. So, dito sa 2001, medyo hindi, ayan, ito, naghahanap din ako na maganda nito. Kasi, kita nyo puro halos parang mirror type lang siya. So may nakita akong isang ganito. So ito po siya. Kita nyo naman yung condition. So maganda pa. So masasabi ko sa mga ganito, pwede nyo siyang ibenta ng mga 50 pag ganito pa kaganda. Ayan. So yan, dako po tayo sa ating 2002. So makikita nyo sa 2002 natin is, yan, wag po kayo magtataka, may frost type po ng 2002. Yan, kita nyo po yung obverse nya o po yung pinakaharap po ng barya is obverse po. Frost po. Yan. So yung likod po nya is normal lang. So meron po isang variant po nito na masasabi ko na harap likod is frost. So yun ang medyo maganda. Yun ang maganda mga coins. Yung pati yung likod niya is frost din. So makikita niya po, yan po, frost type effect. So yung harap, pinakalikod po niya, yan. Kita niyo may parang luster lang siguro po ito. So halos mirror type lang siya. So ito po. Ito. Yan. Ito, tingnan niyo. Yan, frost type. Kita niyo naman. Ito yung isa pa. Likod. Kita nyo. Mirror type. So, yun. Meron ako isa. So, ito, 2003. Ay, tama, 2003. So, ito po. Kita nyo po yung kanyang kondisyon. Natin. So, lock natin siya. Makikita nyo mga 2003 ko mga coins. So,
So napakaganda niya. So ang magandang features dito sa aking first content is ito. Ito yung sasabi ko na maganda. So ito po yung mga ganito mga coins na alam ko familiar kayo sa ganito sa NGC natin. So yun, yung pinaka reverse niya, pinaka likod niya is burado. So ang tawag po sa mga ganyang error is broad strike error. Yan. So yun, ito yung isa, yung reverse. So ito po yung isa. Yan. Kita nyo naman yung pagka-error niya mga coins. So maganda to pag ganito, pag may mga error kayong ganito, pinaka the best po talaga nito is timbangin po ninyo. So para malaman nyo kung legit, kasi most of the time yung iba hindi ko naman po nila lahat, binubura po nila yung mga script ng barya. So ito masabi ko legit to. So isa pang error, so nakalagay po yan dito mga coins. So ito yung first part. So makikita nyo dito nakalagay broad strike error. Ito yung burst. Then ito yung isa ko pang error na nilagay dyan. So blank check error na makikita nyo po na pulido pa, maganda pa, may luster effect po siya. So ito 1995, 1996, 1997, 8, 9, so on. Ito po yung video 3, tapos broad strike din po. So ito po mga coins, ganito po yung aking pinagawa sa aking frame. So yan, papasok nyo lang po siya, insert nyo siya, hindi nyo na siya kailangan na idikit pa. So i-insert nyo na siyang ganyan, so goods na yan. So yun, kung meron kayong ganyang set 1995 to 2003 na almost BU, so masasabi ko pwede siyang ibenta ng mga 400 to 300 to 400 yan. Pwede niyang ibenta ng ganun. Basta ganun kaganda, magaganda, ganito kaganda. Yan, ganyan kagaganda. So maraming bibili po niyan mga coins. So bakit? Kasi gaya nga po na sinabi ko, maraming mga variant dyan na almost circulated na po. So makakita kayo ng ganyan, siguro maliit na lang po yung percentage na makakita po kayo ng ganyan. So yun, ayun po yung first part po natin, mga non-magnetic. So yung second part po, abangan po natin yun kasi mas magagandang coin. So ito po yung second part po niya. So yan, bibilisan ko lang po yung pagpapaliwanag dyan. Then yung pinakamalupit dyan is yung third part. Yung third part po kasi, dun po yung mga ano ko, yung mga coins ko na maganda talaga. So kung mapapansin po ninyo, hindi po ako bumibili ng mga RDE kasi yung mga common coin po dito, kasi may mga common po, di ba? May mga die 1, die 2. So hindi ko na po siya in-include ko siya as RDE. So from 2004 may RDE tayo, then 2010 hanggang 2017. So meron tayong kompletong RDE halos. So yun, magbabasa nga po pala tayo. So yun, ganun na po ang gagawin po natin. Every time na matatapos po yung content, magbabasa po tayo ng comment. Yan. So para siyempre medyo ano naman tayo, masagot ko naman po through video yung ano po ninyo, mga tanong po ninyo or mga sinasabi po ninyo through comment section. So eto po. So yan po, si Sir John, sinasabi niya, kakahanap ko idol ng dalawang hinahanap ko. So napanood niya po yung last content po natin. Nakakita daw po siya ng 2014 na frost yung likod, then yung harap is normal daw. Then yung isa 2015 daw na frosted. So yun, nagpapalit siya. So kada bumibili siya, nagpapalit daw siya. Gusto niya piso. So yun, ang tip ko lang sa'yo boss, para mas makahunt ka ng marami, is syempre
try mo pumunta sa mga gasoline station. Kung meron kang konting naitabi dyan, so gawin mo, papalit ka kahit mga 500. Yan, medyo marami-rami na rin yan. Tapos hunt mo, then papalit mo ulit. Ganun lang naman po yan eh. Papapalit mo, tapos mag-hunt ka ulit, tapos papapalit mo, tapos mag-hunt ka ulit. Yun lang po yan, paikot-ikot lang po yan, bossing. So katagalan niya makakakuha ka rin yan. So yun, big shout out sa'yo, boss. Thank you sa suporta po ninyo. So ito po, yan, si Sir Oriel, yan. Isa po sa mga mga solid subscriber po natin si Sir Oriel. So yan, comment po niya mga kaalaman at iba pang ito about sa barya ng Macoins Vlog. Thanks sa educational about. So sir, salamat po sa suporta po ninyo sa ating channel. And kung may maitutulong ako sa iyo, chat ka lang. So yan, nakaka-chat po natin yan si Sir. So may mga bagay, basta mga dice, mga error, medyo mahina tayo dyan talaga totally. Kasi dito po tayo nag-focus sa sa mga die ng barya. So yung mga different die niya. So saan makikita yung ganang variant, yan, doon po tayo mas nag-focus. So sir, pag may mga may tutulong ako sa inyo, so yun, lapit na sa akin. So yun, big shout out, bossing. So next, si Sir Frederick. Sir, ayan, okay yan sir, shout out. So sir, big shout out po sa iyo. Tuloy-tuloy nyo lang po yung panonood po sa ating coin vlog, and then hunt lang din po, syempre. So yan, next po natin si Sir Jonathan. Yun, sabi niya step by step daw po. So syempre po, step by step para mas matuto po tayo. So yun, thank you bossing sa pagsuporta po sa atin dyan. So masasabi ko kay Sir Jonathan, sir, nag-improve na, okay na, ayos na yung mga tips natin. So na-apply niya yung mga tips ko. So kulang na lang sir, hunt ka, tapos sali ka sa group syempre. So yun, next po natin, ito po yung mga nag-comment po sa ating last video. So ito po sila, yan. So yun, maraming salamat po sa comment po ninyo. Thank you sa pagsuporta, sa walang sawang pagsuporta po sa ating channel. So ito pong content po natin is for educational, kaya nga nang sinabi ni Sir Oriel, and mas more on details ng coin, yan. So para hindi po tayo maging ignorante pagdating sa ating coin group, na kung ano-ano po yung i-alok natin na common. So at least maganda, may idea po tayo, hindi lang po puro pricing. And syempre dapat alam niyo po yung detalye. So thank you sa mga comment po ninyo mga boss. So yun, pakiusap lang po sana na pag may dumang ads, wag po natin skip. Thank you mga coins. Salamat po sa suporta po ninyo sa akin. So abangan po natin tong part 2 and part 3. So yun, marami kayong matututunan dito mga bossing. So yun, binaklas ko to para sa inyo. So siguro sa mga susunod ko na vlog, saka ko na siya ililigpit. So tatabunan ko muna siguro. So yun, ingat mga coins. So maraming salamat po sa inyong suporta. So take care, God bless, bye bye.